Ano pag-uusapan natin to guys and masasabi kong very interesting pag-uusapan to. Bakit kamo marami kayong matututunan sa sasabihin ko. Kasi I do believe na some of you hindi pa to alam ang mga sasabihin ko. Kaya stay tuned and relax po kayo dyan. Okay? Alam nyo ba, humingi ng kapatawaran si Santo Papa sa mga tao sa Canada. Lalong-lalo na sa mga Inuit people. Yan po yung mga native people sa Canada. Kasi marami ang namatay noon dahil sa ayaw nilang mag-convert sa Katoliko Romano na relihiyon. And nangyari po yan, hindi na sa Canada, hindi na sa ibang bansa, pati din dito sa Pilipinas. Kung hindi ka papatayin, paparusahan ka kapag hindi ka mag-convert. Ito, Catholic. And we all aware, hindi ako pagiging pagano natin, ang pinakaunang reliyon dito sa Pilipinas is ang Islam. Kaya nga tinatawag tayong balik Islam kapag babalik ka sa reliyon Islam. Tama po ba? And we all aware na isa sa mga nagpapahirap sa panahon ni Yesu Cristo at naiinggit kay Yesu Cristo ay mga kaparian. And we all aware, panahon ni Rizal, isa sa mga nagpapahirap sa bansang Pilipinas, ang mga kaparian. Hanggang sa kasalukuyan po yan, guys. Naalala nyo ba yung panahon ni Arroyo? Galit na galit sila. Ang ingay nila. Nangaw, pero binigyan ng sasakyan. Mga sasakyan. Ang mga kaparian, ang mga archbishop ni Arroyo biglang tumahimik. Saan ba yung kredibilidad ninyo? Tama nga naman yung ginawa nila, no? Na mag-ingay sila kasi nga grabe, rampant yung corruption sa panahon ni Arroyo. Pero ito ngayon, bilib na bilib ako sa mga kaparian yun kasi nga hindi nga sila kumikitil ng buhay. Kasi nga ang pinaglalaban nga nila, kahit sino ka pa nga, wala kang karapatang pumatay o kumitil o kumuha ng buhay ng isang tao na may kasalanan o makasalanan. Isa sa mga pinakabibiliban ko talaga na ipinaglalaban ng mga kaparian is against sa korupsyon at kasinungalingan. Kaso nga lang, frontline ng lahat ng mga to. Nakikipaglaban sila sa mga EGK. Pero alam nila, sa sarili nila at alam natin na marami ang ipinasok nila sa EGK na hindi naman namatay sa EGK. Yung iba dyan, namatay dahil sa fraternity. Ipinasok na sa EGK. And ito pa ngayon, yung mga namatay na sa bungero, sasali nila sa EGK. Kung titingnan natin mabuti na nga, namamatay yun dahil sa sugal. No, dahil sa issue kay Atong Ang. No, dahil dinaya nila yung pagsusugal sa online sabong. Tapos isasali nila sa EGK. Yung iba dun umiiyak, hawak-hawak yung placard, matay yung anak nila. Malaman natin, kamag-anak pala ng ibang tao na matagal na namamatay dahil sa sakit, dahil sa disgrasya, hindi dahil sa EGK. Diba? Akala mo anak niya, hindi pala niya anak ng iba. Ngayon malaman natin, namatay pala sa sakit. Think of that. Nasisikmura ng mga kaparian yung mga ganyan. Itinotolerate nila. Di ba nila kaya na sawayin o aatras sila na, uy, parang iba na ata itong pinaglalaban natin, hindi na ito yung tamang ipinaglalaban natin. O baka andyan din yung kaparian dahil sa personal interest. Yun yung ikinagagalit natin. Ginagamit yung kapangyarihan o pangalan ng simbahan para sa sariling kapakanan. Alam nyo ba, na wala sa kalingkingan yung kayamanan ni Elon Musk sa Santo Papa or any group organization tulad ng Blackstreet at Vanguard. Isa sila sa mga may say sa World Bank. Ibig po sabihin, isa sila sa may pinakamaraming pera na nakalagak sa World Bank. And alam natin na dito umuutang yung mga bawat bansa. Kung certain percentage man lang sana binigay nila sa mga mahirap para magkaroon ng pangkabuhayan, hindi sana nasolusyonan na yung kahirapan, di ba? Ano po ba ang purpose ng simbahan? Alam natin yan. Ito pa, pag may kalamidad, imbes na isa sa mga numero unong magbukas ng pinto ang simbahan. Pero andun yung mga kababayan natin sa paaralan, sa covered court ng basketball, di ba? Kung tutulong man sila, dinadaan nila sa fundraising. Tama po ba? Kung magpapatayo ng simbahan, dinadaan nila sa fundraising. And speaking of that, naalala ko yung nangyari sa Yolanda sa Tacloban. Nasira yung simbahan
ng Roman Catholic sa Tacloban at ang gumastos nun, o should I say, some part ng gobyerno, tapos yung mga apektadong tao dahil sa bagyo, naninirahan na sa barong-barong. At gamit pa yan ng pera ng ibang bansa na sinasabi nga nilang kinurap kasi supposedly hindi yun ganung klaseng bahay ang plano. Hindi yung barong-barong na binigay nila, kundi container van na temporary shelter. Na-issue nga noon si Pinoy that time. Na-remember nyo, di ba? Na-remember nyo? Ako hindi ako INC pero mabuti pa tong na INC. Bakit? Pagkatapos sa pangyayari ng bagyo, bumili agad ng property na malapit sa simbahan ng INC, ang INC, at pinatayuan ng bahay yung mga miyembrong apektado ng bagyo. Yung mga sobra doon, binigay na nila kahit sino. Yung mga hindi na miyembro ng Iglesia ni Cristo. I'm not against, okay, disclaimer lang, I'm not against about the religion. Pero yung nangyayari kasi sa organisasyon, ginagamit na lang pang personal at nawawala na kasi yung purpose ng simbahan. Diba? Papatayo ng simbahan, ang tao pa yung gagastos. Eh buti pa to iglesia. Kasi sarili ng pera yung ginagastos nila sa simbahan at hindi basta-basta yung mga simbahan na pinagagawa nila. Tapos, pag malalaman nila, ina-appeal mo yung mga ah, member nila, tutulungan ka nila. Na-appeal mo, kakasuhan ka nila, bibigyan ka nila ng abogado. Magtutulong-tulungan yan sila. Yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanila. I'm not sa believe sa religion nila, pero yung organization nila. Tapos, disiplinado sila. And iniingatan talaga nila sa sarili yung pagiging iglesia nila na hindi sila ah, mapapaya, hindi sila magkakasala, no, na hindi sila mapapagalitan ng punong ministro nila. Kaya, as much as possible, yung mapapansin mo, yung mga iglesia parang magala, di ba? Mga mababait. Kasi iniiwasan nila magkakasala sila. Didisiplina sila. On time sa simbahan. Nagsuot ng tamang damit sa pagsisimba. Kaya bilib na bilib ako sa kanila. Hindi ako INC guys, pero hindi naman tayo tanga na na-obserbahan natin yung organization nila. Eh hindi nakapagtataka na dumadami yung membro o tao nila ng ganun kabilis, ganun kalaki. Anyway, nakakahiya talaga, no? Nadadamay yung mga ibang kaparian o yung mga Katoliko Romano na mga mabubuti. Thank you so much for that and hoping no na nakapagbigay ako ng idea and sana i-share nyo tong video na to. Itong walang kwentang kwento ko sa inyo. Sana marami kayong natututunan and thank you so much for watching this video.